Ang mga historiador daw ay parang mga mangingibig na kahit matagal na ay hindi pa rin naghihilom ang pusong sugatan. Hindi maka-move on. Hindi maka-move on daw ang nagtuturo ng kasaysayan. Hindi kayang lumimot. Ang mga pangalan, mga petsa, mga pangyayari, mga ugnayan ay inuusisa talaga. At patuloy na binabalik-balikan, paulit-ulit, bawat detalye, bawat nangyari. Hinahanapan ng lohika, saysay, kahulugan. Para sa ano? At para saan? Para ipaliwanag ang kasalukuyan kung paano ito hinubog ng nakaraan. Pero mga kapatid, paano kung ikaw ay isang guro at ang itinuturo mong kabanata ay masakit at malagim na bahagi ng ating kasaysayan at mas mabuti na lang na kalimutan? Ganyan kasi ang mangyayari sa isang guro na hindi lang nababalikan ang tinuturo niyang paksa, ang martial law, sa pamamagitan ng mga pahina ng aklat. Kababalaghan din ang kaniyang abilidad na makita mismo ang ilang mga mararahas na tagpo na parabang nasa kanyang harapan. Simulan na natin ngayong Agosto 21 mga kapatid, ang dulang sinulat ni Vincent Manrique dito po sa Sana Lourdes bilang bahagi po ng ating ambag pa rin sa Agosto bilang buwan ng kasaysayan. At ibabalik po tayo nito sa mga panahon na ayon sa mga nakinabang ay mga panahon ng kapayapaan pero sa mga nakipaglaban. Yun ay mga taon na punong-puno ng salimuot. Handa ka na bang maglaro mga kapatid ng dulang pinamagatang Pitik Bulag sa Isang Bangungot? Noong martial law, maraming batas at patakaran ang pinataw upang kontrolin ang kilos at pananalita ng mga tao. May mga proyektong pang-infrastruktura, oo, pero may mga malalaking kaso rin ang paglabag sa karapatang pantao. Bilang guro, tungkulin kong ipakita ang parehong panig, ang mabuti at masama, para kayo mismo ang makabuo ng sarili ninyong opinyon. Ma'am Sandra, kung ganun po, bakit parang hindi natin naririnig ang tungkol sa ilang biktima? Yung mga taong bigla na lang pong nawala? Emil, may mga kasong tinatawag na desaparecidos. Ibig sabihin, ang mga taong yon ay sapilitang kinuha at mula noon ay hindi na muling nakita pa. Pero, bakit wala po sila sa mga history books? Dahil minsan, ang kasaysayan ay sinusulat lamang ng mga nananalo at ang ilang katotohanan ay sadyang ikinukubli. Kaya mahalaga ang pananaliksik, lalo na kung ang mga boses ng mga biktima ay pinipilit patahimikin. Okay, class. Assignment for next meeting. Basahin ninyo ang kasunod na chapter. At lagi ninyong tatandaan, ang kasaysayan ay hindi laging kompleto. Class dismissed. Ma'am Sandra! Yes, Emil? May sasabihin ka? Naisip ko lang po kasi, nasa na po kaya yung mga taong nawala nung martial law na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita? Marahil patay na sila. Kung saan sila binaon para itago ang kanilang mga katawan. Yun ang hindi natin alam. Panahon lang makakapagsabi kung makikita pa ang kanilang mga buto. Ang hirap naman pala ng buhay nila noon. May nabasa pa nga ako, ma'am, na maraming estudyante rin ang pinatay ng martial law eh. Tama ka. Basta nakita silang sumusuway sa gobyerno o kaya naman ay kontra sa mga patakaran, bigla na lang silang dudukutin at hindi na makikita pa. Narinig ko yung lecture mo kanina. Parang may mga estudyante kang tinamaan sa sinabi mo tungkol sa history written by the winners. Hindi ko naman intensyon na patamaan. Pero totoo yun, Benny. Kailangan nilang maintindihan na hindi lang isang bersyon ng kasaysayan. Alam mo, naiinggit ako sa'yo. Kahit mabigat ang topic, nagagawa mo maging balanse. Samantalang ako, baka matanggal sa trabaho ko kung ako ang magturo niyan. Balanse lang ang susi. Hindi ko rin naman gustong maging instrumento ng propaganda. Pero may mga
mga bagay pa rin na hindi ko maintindihan. Tulad ng ano? May mga pangalan at mukha na nababanggit sa ilang testimonya. Pero wala silang baka sa opisyal na record. Para bang binura sila sa mismong papel ng kasaysayan? Ay, kung tutuusin, may mga file noon na hindi talaga nailabas. At baka kahit nga ngayon mahirap nang makuha. Di ba? O siya, magmerienda ka na muna. Baka mamaya makipagdebate ka pa sa estudyante mo na naman. Hindi naman masama yun. Basta handa rin ako makinig. Finally, natapos na rin ang araw. For your eyes only? Wala namang sender. Weird. Spam na naman ba to? Huwag mong hayaang mabaon kami sa limot. Ha? Ang creepy? Ano to? Oh my God. Sino? Sino kayo? Sino ang mga nasa video na yan? May tao ba rito? Lumang-luma ang kuha. Parang 70s. Blurry. Hindi makita ang mga muka. Ano to? Sandali. Parang nakatingin sila sa akin. Imposible to. Blurred ang video pero malinaw yung mga mata ng mga taong nasa video. At nakatingin talaga sila sa akin. Sino ka? Tingnan mo ako. Narinig ko yun. Dahan-dahan ikinikiling ng isang babae sa video yung ulo niya. Pero hindi niya inaalis ang pagkakatitig niya sa akin. Ano to? Biglang dumilim ang buong paligid sa video. Anong nangyayari? Ano ibig sabihin ng video na to? Bakit pinadala sa akin ang video? Tama na. Hindi ko na kaya. Bukas ko na lang harapin to. Nakakakilabot. Wala yun. Baka prank lang. Prank lang. Hello? Sino yan? Narinig kita. Sino ka? Nasaan ka? Bakit ka umiiyak? Wala namang sumasagot. Naku, pinaglalaroan yata ako ng maligno. Kung sino ka man, hindi to nakakatawa. Magpakita ka nga sa akin. May tao sa sala. May naglalakad sa sala. Titingnan ko kung sino man yan. Sino ka? Sino ka? Magsalita ka! Sino ka? Diyos ko! Diyos ko! Diyos ko! Ano nangyayari? Diyos ko! Huwag mo kaming kalimutan. Sino ka? Sino ka? Anong oras na ba? Ang bigat ng katawan ko. Aray. Ano to? Tumatawag si Benny. Speaker ko na lang. Hi, Benny. Oh, good morning! Benny, may kakaiba. Ha? Bakit? Parang kabubukas mo lang ng mata ah. Benny, may mga pasako sa braso, tsaka sa pulso. Parang tinalian ako kagabi. Ano ka ba? Baka naman nanaginip ka lang na naging hostage ka. Hindi ako nagbibiro. Ang sakit ng mga pasako. Tapos, may mga guhit pa. Parang marka ng lubid. Teka, ano bang ginawa mo bago ka natulog kagabi? May pinanood akong video. Video na in-email sa akin ng hindi ko alam kung sino. Video? Video ng ano?
Video ng mga babaeng tinotorture. Hindi ko kilala kung sino. Pero base sa napanood ko, iniisip ko, biktima sila ng martial law. At yung babae doon, yung nakaposas, ganito rin ang marka sa kanya. Ganito eksakto. Sigurado ka bang wala kang inatrasong tao? Eh baka naman mamaya may pumasok sa apartment mo kagabi. Kung may pumasok, dapat nagising ako. Pero hindi ko rin matandaan lahat kagabi. Parang may mga oras na nawawala. Nawawala? Ano ibig mo sabihin? Parang sa isang iglap, umaga na. Wala akong alaala mula nung pumasok ako sa kwarto. Ay nako, Sandra. Eh, baka kailangan mo lang talagang magpahinga muna. Huwag ka muna magtrabaho ngayon. Hindi ko kaya magpahinga kung ganito. Gusto kong malaman kung bakit nangyayari to. Kung gusto mo, pupuntahan kita mamaya. Pero, alam mo kung ako sa'yo, itigil mo muna ang panonood ng mga video na yan. Hindi. May gusto silang ipakita sa akin, Benny. At parang mas lumalapit na sila. Ano sila? Sino ba tinutukoy mo? Yung mga mata sa video. Hindi lang sila nakatingin. Sinusundan nila ako. Okay, ganito na lang. Pupunta ako mamaya. Pero wag ka munang magbukas ng kahit anong email, okay? Promise mo sa akin. Sige. Ano bang nangyayari sa akin? Hello? May tao ba rito? Professor Sandra, kayo pala yan. Anong maitutulong ko? Gusto ko sana maghanap ng ilang dokumento. Records mula 1972 hanggang 1986. Mga listahan ng mga estudyanteng naging aktivista noon. Matagal na yun Anong klase ng listahan ang hinahanap mo? Mga pangalan, larawan kung meron. Kahit anong record na magpapakita sa pagkakilanlan nila. Alam mo, maraming files na ganyan ang nawala na. Nawala? Paano nawala? May mga dokumento kasing nasira nung lumindol noong 1990. Yung iba naman, tinanggal na. Tinanggal? Pero bakit? Hindi ko alam. O baka mas mabuting hindi ko na alamin. May nakita kasi akong video. Video? Anong klaseng video? Lumang footage. May mga taong nakaposas, pinahihirapan. Hindi malinaw ang muka, pero parang estudyante rin sila dito dati. Professor, may payo ako. May mga bagay na mas mabuting hindi na hinuhukay. Pero kung mga inosenteng tao ang nawala, kailangan nila mabigyan ng boses. Kung totoo man niyang sinasabi mo, may dahilan kung bakit wala sila sa mga libro. At kung ipipilit mo, baka ikaw na ang susunod na. Naintindihan ko ang panganib, pero hindi ko kaya na magbulag-bulagan. Sa totoo lang, may natira pang ilang files. Pero hindi ko pwedeng ipahiram. Pwede ko bang makita kahit ngayon lang? Kung bibigyan kita ng oras, 3 minuto lang. At wala kang pwedeng kopyahin. Sapat na yun. Sumunod ka. Pero pag may narinig kang kahit anong kakaiba, huwag ka nang magtanong. Naiintindihan ko. Hoy, ano lang mo kakagaling sa gera? Hindi malayo sa totoo. Ha? Ano bang ibig mong sabihin? Pumunta ako sa archives kanina. Oh, may nakita ka. Karamihan sa records mula sa martial law years, wala na. Wala na as in nawala o wala na as in tinanggal? Yun ang hindi ko matanggap. Sabi ng archivist, yung iba raw nasira sa lindol. Pero yung iba tinanggal bago pa yun. Tinanggal? Ibig sabihin may nagdesisyon na burahin sila sa history. Oo. At alam mo kung anong mas masama? Nakita ko ang ilang natirang pangalan. Pero wala ni isang litrato. OM, convenient no? At meron pa. May boses sa video kagabi, Benny. Babae. Sabi niya, huwag mo kaming kalimutan. At naniniwala ka na konektado yun sa mga nawawalang record? Hindi lang konektado. Sigurado ko, yung marka sa pulso ko ngayong umaga, pareho sa isa sa mga babae sa video. Sandra,
Baka masyado ka nang nadadala, ha? Hindi ito imagination lang. Hindi rin ito simpleng panaginip. May nangyayari. Alam mo, kung may nawawala sa opisyal na listahan, ibig sabihin lang yan may nagpoprotekta sa isang kwento. At kadalasan, mga makapangyarihan ang gumagawa niyan. Kaya nga kailangan nating malaman kung ano talagang nangyari. Teka natin? Sis, ayoko sana madamay dito, pero... okay. Pero may babala lang ako. Kung may kinalaman sa universidad to, hindi lang mga papel ang pwedeng mawala. I'm aware. Pero kung hindi natin sisimulan ngayon, baka tuluyan ng mabura ang mga pangalan nila. Okay, fine. Pero kailangan natin ng mas matibay na lead. At sana, walang lalapit na multo sa atin. Wala akong may papangako. Ito ba yung inbox mo? Oo, walang bago messages. Teka. Oh, ito. May bago. Ay. Oh, yung sender name, oh. We remember. Huh? Galing pa rin sa parehong email address? Hindi, iba na naman. Random letters ulit. Ay, ang creepy, ha? Diyos ko! Ay, naku, bakit? Tingnan mo! Ano? Sino yan? Wena, yung babae sa first video. Ay, pareho ng lugar? Hindi. Mas malapit ngayon. Parang nakatitig direkta sa camera. Ay, girl, parang hindi camera. Sa'yo. Oo nga. Ay, teka, baka naman nagkataon lang o baka naman sinadya niya talaga. Pakinggan mo. Baka ikaw na lang ang natitira. Pakinggan mo kami. Hanapin mo ang nawawala. Hindi yan basta-basta lang. At alam niya ang pangalan ko. Wait, what? Hindi naman niya sinabi, ha? Tingnan mo mga labi niya bago matapos ang video. Oh, rewind ko nga. Sinabi niya yung pangalan mo. Benny, matagal na siyang patay. Yun nga, base dun sa opisyal na record. Pero alam nating magulo na yun eh. Pero, paano niya na ipapadala sa akin ang mga to? Baka naman hindi siya. Baka may isang tao na may hawak na mga lumang tape na to at gustong takutin ka. Kung ganon, bakit may mga bakas? Bakit may mga panaginip? Ay, mamalay ko. Kailangan makita natin ang kanyang pangalan sa isang opisyal na dokumento. Kahit ano na hindi nabura sa archives. Suicide na mission na yan, girl. Benny, Okay, pero gawin natin to sa paraang alam ko. Sa gabi. Para mas konti ang makakakita. Mas konti ang magtatanong. mas delikado yan. Oh, at ito, hindi. Point taken. Ngayon na-save mo ng video sa 3 magkaibang drives. Hindi natin hahayaang mawala pa yan katulad nung iba. Okay na. Girl, Ano? kasi nakatingin pa rin siya sa'yo kahit nakapost na yung video. Alam ko. Sigurado ka ba dito? 3rd sub-level. Storage and archives. Ayun. Yung pintong may kupas na records division sign. Ay, mukhang dekada nang hindi nabubuksan. O baka gusto lang nilang magmukhang ganun. Sigurado ka ba talagang may tinatago sila? Sigurado ko. Nandun ba talaga yung file ni Wena? Dapat nandun. Okay, sige. Subukan natin kung gagana pa tong keycard. Saan mo ba nakuha yan? Eh, sa kaibigan ko. Ayan, bumukas. Talasan mo mga mata mo ah. Minsan, minamali nila ang label para lutuin ng mga tao. Okay. Teka. Ito. Nakita ko na yung letter W. Ano, kunin ko na ba ito lahat? Oo, lahat ng nasa pagitan ng 1970 at 1975. Okay. 1970, 1975, 19... Teka. 1906... girl, wala. Anong wala? Merong... Weir, Wenceslao, Wong... Pero walang Wena. Subukan mo yung birth records.
Sandra, walang birth record section dito. Pinalitan na nila ng... Nang ano? Walang laman tong drawer. Parang kusang inalis ang mga laman. Tapos, binura nila siya. Ibig sabihin, hindi natin dapat malaman na nag-exist siya. Tingnan mo, mali ang label ng kahong ito. Maintenance logs. Pero bakit parang sobrang bigat nito? Ay, patingin nga. Ay, oh my God! Mga litrato ng mga dating empleyado. At ang ina na may pulang X sa mukha. Tingnan mo, baka may pangalan sa likod. Ito. Buena Cruz. Volunteer liaison 1972. Ano? Sinasabi ko na eh. Pareho nang nasa video ang mga mata niya. Naku, ebidensya to. Scan natin at magtago tayo ng kopya. Ngayong alam na natin na totoo siya, aalamin natin kung anong nangyari sa kanya. Okay. Martial law disappearances. Keywords. Never found. Unmarked graves. Classified. Okay, ano to? Some records were lost due to flooding. Others sealed for national security and national security. Okay lang sila. Si Ma'am Sandra? Hello, Ma'am Sandra? Emil, anong ginagawa mo? Nagre-research lang, ma'am. Yung tungkol sa sinabi sa akin ni Sir Benny na hinahanap niya raw. Tutulong ako sa pagre-research niyo, ma'am. Nasabi na pala sa'yo ni Benny. Kaya ako tumawag. Sasabihin ko pa lang sana sa'yo. Ma'am, nga pala, may mga pangalan sa lumang listahan na hindi ko makita kahit saan eh. Kahit sang library archives, wala. Baka naman outdated yung listahan mo. Hindi, ma'am eh. Nakita ko yung same name sa footnote ng isang report, pero parang binura mula sa main text. Parang sinadyang mawala. Emil, careful ka sa mga hinahanap mo. Hindi lahat ng nawawala dapat makita. Alam ko naman po yun, ma'am, pero kung totoo yung nakita mo sa video, kung may record talaga ng mga yun, baka ito na yung connection, ma'am. May backup ka ba ng file? Wala eh. Bigla na lang nawala. Para bang kinain ng laptop ko. Weird. Hindi dapat mangyari yun. Wala bang error message o kung ano? Wala din. Naka-block lang yung screen for a few seconds. Tapos pagbalik, yun, wala na sa folders ko. Parang intentional, ma'am. Emil, alam mo bang may email ulit kanina? Same address. Ha? Ano naman po laman nun? Blank. Subject lang. Hindi pa tapos. Baka gusto nila na may makita ka pang iba. Nila? Sino ba yung nila sa utak mo? Hindi ko pa alam, ma'am, pero parang may nagmamonitor sa'yo. May bagong email na naman. At may naka-attach pa ring video. Anong video na naman to? Ito na. Ipi-play ko ang video para mapanood. Tama na! Maawa kayo sa amin! Maawa kayo! Sino ba yung babaeng to? Parang pamilyar siya sa akin. Tulong! Pero hindi ko maisip kung sino siya. Tulong! Tulong! Tulungan mo ako! Tulungan mo kami! Patingin siya sa akin. Napapaawang kanyang itsura. Kitang-kitang pagod na siya at nahihirapan. Tulong! Pinakausap niya ba ako? Sa akin ba siya humihingi ng tulong? Papa, pwede ba kitang makausap? Tungkol saan? Martial law kasi ang topic namin sa klase. Matagal na rin ako nagtuturo ng tungkol sa martial law. Pero hindi pa kita natanong kahit minsan tungkol doon. Naisip ko, dahil personal mong naranasan ang martial law, baka pwede kang mag-share ng mga experience mo nung panahong yun. Ha? Matagal na yon, Sandra. Hindi ko na halos maalala. Pero pa, mataas ang katungkulan mo nun sa gobyerno. Imposibleng kahit konti wala kang matandaan.
Lalo na ang isa kang militar. Sandra, trabaho mo yan. Marami namang dokumento tungkol sa topic na yan. Mag-research ka na lang. Ayoko nang balikan sa isip ko ang tungkol sa martial law. Oh, anong balita? Sinubukan kong kausapin si Papa tungkol sa martial law. Nagbabaka sakali akong may makuha ang impormasyon tungkol sa mga nasa video. Pero ayaw magsalita eh. Baka nga may alam siya. Hindi ko pa naman sinasabi sa kanya yung tungkol sa mga video. Gabi nga pala, may bagong video na naman. At yung babae sa video, parang kilala ko. Pamilyar talaga sa akin ang itsura niya. Lalo na ng kanyang mga mata na nakatitig sa akin at humihingi ng tulong. Eh di, subukan nating alamin kung sino siya. May mga litrato tayong hawak, baka sakaling nandun siya. O sige, i-check natin kung kasama ang larawan niya sa mga nakuha natin dati nung nakita natin ang picture ni Wena. Ay, paano na to? Nalungkot na natin lahat ng mga hawak nating picture. Wala naman dito yung sinasabi mong babae na pamilyar sa'yo kamo. Hindi pa rin ako susuko, Benny. Pupunta ulit ako sa University Archives. Baka may mga naitatagong pictures doon sa Teresita. Sige, balitaan mo na lang ako. Curious na rin ako kung ano ba talagang meron sa mga video na pinapadala sa'yo. Salamat sa tulong mo, Benny, ha. At kay Emil kamo. Ang tsaga rin ng estudyante mong yun, ha? Nag-e-effort talaga para tulungan ka mag-research. Teka. Yung marka sa mga braso mo nga pala, kamusta? Ayun, hindi pa rin nawawala. Nilalagyan ko nga lang ng concealer para di mapansin sa klase. O kaya nagsusuot ako ng long sleeves. Ay, sana matapos na nga misteryong to. Kaya nga pero alam mo, duda rin ako sa tatay mo. Kasi, di ba sundalo siya? At mataas ang katungkulan niya nung panahon ng martial law. Imposible namang wala siyang alam sa mga nangyari noon, di ba? Ayaw na nga niyang balikan. Kasi nga, baka may tinatago siya. Anong maipaglilingkod ko sa iyo ngayon, Professor Sandra? May gusto lang sana akong malaman. Alam kong naitanong ko na ito sa'yo dati pa, pero gusto kong magbakasakali uli. Ano ba yon? May mga litrato pa ba kayong naitatago rito? Mga lumang litrato ng mga naging estudyante o mga guro? O kahit anong klaseng litrato na nakuna nung dekada 70? Katulad ng sinabi ko sa iyo dati, ang mga lumang files ay maaring nawala na o tinanggal na. Please, baka meron pang naitatago. Gusto ko lang makita. Hindi ko naman kukunin. Pakiusap, Teresita. Bakit ba ganun mo na lang kagustong makita ang mga lumang litrato, Professor Sandra? Ano ba talaga ang gusto mong makita? Sasabihin ko sa'yo. Pero ipangako mong tutulungan mo ko. Aba, kung may maitutulong ako, bakit hindi? May nag-email sa akin ng mga lumang video na tingin ko kinuna nung panahon ng martial law. Mga taong tinotorture. At sa maniwala ka o hindi, humihingi sila ng tulong sa akin. Ano? Oo, Teresita. At gusto ko silang tulungan. Pero hindi ko alam kung paano dahil hindi ko sila kilala. Matutulungan mo ba ako? Paano mo naman naisip na dito mo sila makikilala? Hindi ko alam. Pero ang lugar na tong naiisip ko kapag nakikita ko yung lugar sa video kung saan sila tinotorture. Ibig mong sabihin? Baka dito sila mismo dinala at pinahirapan hanggang sa mamatay. Halika, Professor Sandra. Baka may mahanap ka sa mga ipapakita ko sa'yo. Heto, mga litrato lahat ang nasa drawer na ito. Tingnan mo kung nandito ang hinahanap mo. Mga class picture yan ng mga naging estudyante sa universidad na ito nung panahon ng martial law. Salamat, Teresita. O ano, nandyan ba ang hinahanap mo? Masyadong malabo na yung iba. Halos di ko na mamukaan eh. Pero... teka, O bakit? itong isang class picture. Nandito yung babaeng nasa video. Hindi ako pwede magkamali. Siya to. Patingin nga. Eto, tingnan mo. May listahan ka ba ng mga pangalan ng nasa class picture na to? Sandali. Titingnan ko kung nandito pa. Oh, heto. Yan ang listahan ng mga pangalan ng estudyanteng nasa hawak mong class picture. Nasaan dito ang pangalan niya? Eto yata.
Julita Sanchez. Julita Sanchez? Si Mama ba to? Si Mama yung babaeng tinotorture sa video? Opa, saan ka galing? Ngayon ka lang yata ginabi ng uwi ah. Nagkita lang kami nung kaibigan ko. Alam mo na, catching up. Ikaw, bakit gising ka pa? Hinihintay talaga kita pa. May tatanong sana ako sa'yo. Tungkol saan? Tungkol kay Mama. Bakit? Ano ang tungkol sa mama mo? Batang-bata pa ako nung mamatay siya. Halos hindi ko nga alam kung anong dahilan ng pagkamatay niya eh. Gusto ko sanang malaman ngayon pa. Sakit. Namatay siya sa sakit. Anong sakit pa? Sandra, pagod ako. At saka malalim na ang gabi. Saka na lang tayo mag-usap. Sige pa, magpahinga ka na. Bakit pakiramdam ko may tinatago ka, Papa? Alam ko may tinatago ka. Teka, bitawan niyo ako! Saan kayo pupunta? Sumama ka sa amin! Sumama ka sa amin, Sandra! Mapapahama ka kapag naiiwan ka dito! Tama si Ate Julita, Sandra! Sumama ka na sa amin! Nagtatakas tayo! Hindi tayo dapat maabutan ng mga sundalo! Halina kayo! Kailangan na natin makalis dito! Halika na, Sandra! Bilis! Ate Julita! Hilahin mo na si Sandra! Hindi natin siya pwedeng iwanan dito! Mapapahamak siya! Mama! Hindi tayo pababayaan ni Papa! Huwag na kayong tumakas! Tutulungan kayo ni Papa! Ayan na sila! Tumakbo na kayo, Wena! Hulita! Tumakas na kayo! Nandiyan na ang mga sundalo! Anong panaginip yun? Ba't ako napunta sa panahon ng martial law? May mga pasa pa yung braso ko. Parang marka ng mahigpit na pagkakahawak sa akin. Si Mama, siya ang humawak sa akin ng mahigpit sa panaginip ko. Ano nangyari sa kanilang tatlo? Doon na ba sila nahuli at dinala sa isang tagong lugar para pahirapan at patayin? Sandra, Bakit, Papa? ano yung mga pasa na nasa braso mo? Ngayon ko lang napansin yan. Baka hindi ka maniwala, Papa, pag sinabi ko. Bakit di ako maniniwala? Kasi mahirap talagang paniwalaan. Saan mo nga nakuha ang mga pasa na yan? May nagpapadala sa akin ng mga lumang video tungkol sa mga taong dinukot, pinahirapan, at nawala nung panahon ng martial law. At ang mga pasa na nakuha nila dahil sa pagpapahirap sa kanila, napunta sa akin pagising ko. Parang hindi nga kapanipaniwala. Pero totoo, Papa. Kaya nga gusto kitang makausap eh. Kaya nga nagtatanong ako sa'yo tungkol kay Mama. Anong kinalaman ng mama mo sa video na sinasabi mo? Dahil si Mama, yung isang babaeng tinotorture doon sa video. Anong sinabi mo? Anong video ang sinasabi mo, Sandra? Nasaan ang video? Patingin! Hindi na kailangan, Papa. Ang kailangan lang ay sagutin mo yung mga tanong ko. Para maniwanagan ako sa lahat ng nangyari. Hindi kita maintindihan. Katulad ng hindi ko rin maintindihan kung paanong nawala si Mama sa panahon ng martial law. Kahit na ang asawa niya ay isa sa makapangyarihan sa gobyerno nung panahong yon. Sandra, hindi mo alam ang nangyari. Kaya nga gusto kong malaman, Papa. Sabihin mo sa akin. Bakit nawala si Mama at hanggang ngayon, hindi na natin siya makita pa? Hindi ko alam, Sandra. Anong hindi mo alam? Imposibleng hindi mo alam, Papa. Sabihin mo na sa akin, pakiusap. Para matapos ang mga panaginip ko at bangungot tungkol sa mga desaparecidos. Ano ba kasing video yan? Ipakita mo nga sa akin. May kinalaman ka ba sa pagkawala ni Mama? Ha, Papa? May kinalaman ka ba? Wala! Ba't ako magkakaroon ng kinalaman doon? Asawa ko ang mama mo. Ipapahama ko ba siya? Ikaw lang ang makakasagot niyan, Papa. Anong kailangan mo, Sandra?
Kailangan ko ng sagot, Papa. Tungkol kay Mama. Yan na naman. Nag-usap na tayo kaninang umaga. Hindi pa ba tapos yan? Bakit ba gustong-gusto mong pag-usapan ang mama mo? Wala na ang mama mo. Matagal na. Hindi yan ang tanong ko. Bakit siya nawala? Bakit hanggang ngayon walang bangkay, walang libing? Sige, sasagutin na kita. Delikado noong mga panahong yon. Delikado para kanino? Para sa'yo? Alam ko ang koneksyon mo noon sa mga nasa kapangyarihan. Paano magiging delikado ka? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko, Papa. Nakita ko sa mga alaala ni Nalino Tuena, si Mama Julita. Tinutulungan niya ang mga inaakusahan ng gobyerno. Ang mga sinasabi mong kontra sa gobyerno. At ikaw, Papa. Ikaw ang nag-utos na hulihin siya. Ginawa ko lang ang tama para protektahan tayo. 6 na taong gulang ka na noon, Sandra. Pero wala ka pang muwang sa mga nangyayari noon. At ginawa ko lang ang alam kong magliligtas sa'yo. Ginawa mo kahit kapalit ang kaligtasan at buhay ni Mama Julita. Mas inisip ko lang siguro ang kaligtasan mo. Hindi, Papa. Iniisip ko na mas pinili mong iligtas ang sarili mo kahit na mapahamak pa si Mama. Kailangan madala ko sa mga tao ang mga pagkain ito. Nakakaawa na sila. Alam kong gutom na sila. Saan ka naman pupunta, Julita? Mamimigay ka na naman ng pagkain sa mga kalaban ng gobyerno? Alberto, payagan mo na ako. Marami na ang nagugutom. Nakakaawa ang kalagayan nila. Wala akong pakialam! Hindi ka aalis ng bahay. Julita, hindi ka na mamimigay ng tulong sa mga taong kumokontra sa gobyerno. Mga kalaban ng pamahalaan. Alberto, hindi sila kalaban. Mga kababayan natin sila na naghihirap. Yang mga ginagawa mo yan ang magpapahamak sa'yo. Narinig mo ang sinabi ko, Julita. Hindi ka lalabas ng bahay. Imposible ang gusto mo, Alberto. Masyado nang nakakatakot ang patakaran sa gobyernong pinapanigan mo. Inaapi nila sa takot ang mga tao. Hinuhubaran nila ng mga karapatan. Kung hindi ako panig sa gobyerno, Julita, malamang isa na tayo sa mga kawawang dinukot at pinarusahan. Kaya magpasalamat ka sa akin, Julita. Ligtas ka dahil sa akin. Pero kung ikaw mismo ang magpapahamak sa akin, hindi ako magdadalawang isip na isuplong ka. Alberto, magagawa mong ipahamak ako? Pumili ka, Julita. Maliligtas tayong dalawa o mapapahamak kang mag-isa. Lahat, lumabas na kayo! Huwag gagalaw! Buena, huwag kang matakot. Kailangan nating maging matatag. Ate Julita, anong mangyayari sa atin? Hindi tayo titigil sa paniniwala na may pag-asa pa. Pero sa ngayon, manatili tayong alerto. Huwag kayong sumalungat! Sundin ang utos ng mga sundalo! Alberto, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang sundalo at asawa. Bakit mo ito ginagawa? Asawa mo si Ate Julita! Ikaw bang magpapahamak sa kanya? Para sa kapayapaan ng bansa, kailangan tanggalin ang mga mapanganib na elemento. Mapanganib? Tinulungan ko lang ang mga kababayan kong nangangailangan. Hindi ako kailanman naging mapanganib. Hindi kami kriminal. Ginagawa namin ang tama. Dadalhin namin kayo sa kampo para sa interogasyon. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Mga hayop kayo! Wala kaming kasalanan sa inyo! Alberto, pigilan mo ang mga sundalo. Hindi kami kalaban. Tulungan mo kami, Alberto! Sigurado ka ba sa gagawin natin to, Sandra? Oo, Benny. Kailangan nating marinig ang katotohanan. Sige, simulan mo na. Lino, Buena, Mama, naririnig niyo ba ako? Nakita na niya. Alam na niya ang totoo. Anak, patawarin mo ang ama mo. Huwag mo hayaang kainin ka ng galit.
Mama, hindi kita makakalimutan. Ipaalam ko lang ang kwento mo sa lahat. Ibig sabihin, tapos na ang misteryo? Babalik na sa normal ang buhay ni Sandra? Benny, tingnan mo. Unti-unting nawawala ang mga imahe sa video sa laptop. At parang pumipintig ang screen. Nag-shutdown ng kusang laptop mo. Ay, tapos na siguro ang mga hiwaga. Hindi ito pagtatapos, Benny. Ito ang simula ng pagbibigay hustisya sa mga nawala. At sasamahan kita sa pagpapalaganap ng kwento nila. Dahil naranasan ko rin mismo ang misteryo at kababalaghan. Maraming salamat, Benny.